Assalamualaikum. My name is Janelle Maynuda and ang napili ko pong first na poem isang pinamagatang sa aking mga kabata. So, sa unang stanza is pinakilala ni Rizal ang pangunahing mensahe ng tula. Ang isang bansang tunay na nagmamahal sa sariling wika ay isang bansang nagmamahal sa kalayaan. Ginamit niya ang ibon na lumilipad sa himpapawid bilang simbolo ng kalayaang hatid ng pagmamahal sa sariling wika. Ang ibon ay hindi mapipigilan kung tunay itong nagnanais lumipad. Tulad ng isang taong nagmamahal sa kanyang wika ay hindi maaaring ganap na alipin. Sinasabi ni Rizal sa mga kabata na ang pagmahal sa wikang Tagalog ay hindi lang kultura. Ito ay isang kilos ng pagtutol sa kolonyal na pamamahala. Sa ikalawang stanza, ginamit ni Rizal ang metapora ng matandang puno para ilarawan ang wika. Sinabi niya na kahit supilin o putulin ang isang wika, palagi itong muling tutubo at magbubunga. Tulad ng isang puno na puputulin, ngunit hindi talaga mamamatay. Nagbibigay ito ng pag-asa. Gaano man kabusog ng Kastila na palitan ng Tagalog, ang katutubong wika ay laging mabubuhay at lalago. Ito ay mensahe ng katatagan at tiyaga. Ang wika ng Pilipino ay matibay at walang makakaputol nito habang may nagmamahal dito. Sa ikatlong stanza, itinataas ni Rizal ang wikang Tagalog sa parehong antas ng Latin, Ingles, Kastila at maging ang wika ng mga anghel. Sinabi niya na ang Diyos mismo ang nagtatakda ng ating wika, kaya hindi ito mas mababa sa kahit anong wika sa mundo. Ito ay isang matapang na pahayag noong panahon ng kolonyal, nang pilitin ang mga Pilipino na maramdaman na mas mababa ang kanilang kultura at wika kumpara sa mga mananakop. Ipinagsasanggalang ni Rizal ang dignidad at pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagdakila ng kanilang wika. Sa huling stanza ng poem ay isang direktang panawagan. Hinihikayat ni Rizal ang kanyang mga kabata na huwag itakwil o ikahiya ang sariling wika, kundi pagyamanin ito, alagaan at ipagmalaki. Tinatapos niya ang tula sa makapangyarihan conclusion, ang wikang ating minamahal ay siya ring magbibigay ng ating kalayaan. Ito ang puso ng mensahe ng tula, ang wika ay hindi lang paraan ng komunikasyon. Ito ay pagkakakilanlan, dignidad at sa huli, kalayaan. Ang pagmamahal ng wikang Tagalog ay pagmahal sa Pilipinas. Ang drawing ko sa tulang ito ay isang ibon na lumilipad sa gitna ng papel, na may libro at mga dahon sa ibaba. Pinili ko ang ibon bilang pangunahing simbolo dahil ito mismo ang ginamit ni Rizal sa unang stanza para kumatawan ng kalayaang hatid ng pagmamahal sa sariling wika. Ang isang ibong lumipad ay hindi mapipigilan tulad ng isang taong nagmamahal sa kanyang wika. Hindi siya ganap na maalipin. So ang libro naman ay kumakatawan sa kaalaman, panitikan at sa nakasulatang wikang Tagalog na ipinagdiriwang ni Rizal sa tula. Ang mga dahon at halaman sa paligid ay libro ay sumasalamin sa metapora ng puno na ikalawang stanza. Ang wika tulad ng puno ay laging muling tutubo at magbubunga. Sama-sama ang mga simpleng elementong ito, visual, nagpapahayag ng mensahe ng tula. Ang wika ay kalayaan at ang kalayaan ay lumalago tulad ng kalikasan, natural, maganda at walang tigil. Ang pangalawang poem na napili ko ay ang Ala Zawentod Pilipina o To the Filipino Youth. Sa unang stanza, bukas na tinawagan ni Rizal ang kabataang Pilipino na tumayo at hayaan ang kanilang talento na lumipad ng malaya, tulad ng isang agila na nagbukas ng pakpak sa kalawakan. Ang agila ay simbolo ng lakas, tapang at kalayaan. Sinasabi ni Rizal sa kabataan na mayroon silang kakayahan na lampasan ng mga limitasyon at ipinataw ng kolonyal na pamamahala. Ang imahe ng pagbubukas ng pakpak ay nagpapakita ng kalayaan at posibilidad,
hindi lang pag-aaral at hinihingi ni Rizal. Gusto niyang maging matapang, walang takot at dakila ang mga kabataang Pilipino. Sa ikalawang stanza, kinikilala ni Rizal ang mga natural na biyaya na tinanggap ng kabataang Pilipino. Ipinanganak sila sa isang maganda at maliwanag na lupain at binigyan ng malaking talento ng Diyos. Pinapalahanan ni Rizal ang kabataan na ang kanilang mga kaloob ay hindi aksidente. Ibinigay ito ng Diyos sa kanila. Hinihikayat niya silang gamitin ang mga ito para tuklasin ang sining at agham at punuin ang kanilang puso ng bertud at pagmamahal sa bansa. Ang stanza na ito ay isang pagpapatibay ng likas na halaga at kakayahan ng bawat Pilipino sa kadakilan. Sa ikatlong stanza, nagbabala si Rizal, maging isang malaking trahedya kung dakilang potensyal ang kabataang Pilipino ay mananatiling hindi ginagamit. Ipinakita niya kung gaano kalungkot ang walang saysay at magiging mundo kung magbibigo ang henerasyong ito sa kanilang tungkulin. Ang stanza na ito ay nagsisilbing babala at motibasyon. Sinasabi nito sa kabataan na ang hindi pagkilos ay may kahihinatnan, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong bansa. Ang bawat kabataang Pilipino ay may responsibilidad na mag-ambag sa kadakilanan ng kanilang bansa. Ang ikaapat na stanza ay isang direktang pag-encouragement. Sinasabi ni Rizal sa kabataan na ang umaga na kumakatawan sa bagong panahon ng kalayaan at pagunlad ay paparating na at dapat silang maging handa para dito. Hinihikayat niya silang gamitin ang bawat kaloob ng Diyos at huwag magpigilan ng sarili. Ang inang bayan ay naghihintay ng kanilang kontribusyon. Ang stanza na ito ay nagpapakita ng optimismo ni Rizal tungkol sa kinabukasan ng Pilipinas. Naniniwala siyang kaya ng kabataan na baguhin ang bansa kung kumilos lang sila. Ang muling stanza ay isang emosyonal at malalim na makabayang apela. Tinatawag ni Rizal ang kabataan bilang pag-asa ng inang bayan, isang parirala na nagpapalagi sa kasaysayan ng Pilipinas. Inihiling niya sa kanila na makinig sa tawag ng inang bayan at ialay ang kanilang puso, kaluluwa at buhay sa paglilingkod sa kanya. Nagtatapos ang tula sa dedikasyon at pagmamahal, hindi lang pagmamahal para sa ating tagumpay, kundi pagmamahal sa bansang nagbigay sa kanila ng buhay. Inihiling ni Rizal sa kabataang Pilipino na ganap na italaga ang kanilang sarili sa Pilipinas. Ang drawing para sa tulang ito ay isang maliwanag na araw sa itaas ng papel na may mga sinag na kumakalat pababa. At sa ibaba ay isang batang nakatayo ng tuwid na may hawak sa ulo o ilaw. Ang araw ay kumakatawan sa umaga ng kalayaan at pagunlad na binabanggit ni Rizal sa tula. Ang pagdating ng bagong panahon para sa Pilipinas, ang mga sinag ng araw ay simbolo ng pagpapalawak ng kaalaman, talento at pag-asa na dala ng kabataang Pilipino. At sulo naman ng hawak ng batang figure ay kumakatawan sa edukasyon, liwanag ng karunungan at ng ilaw na dapat dalhin ng bawat kabataang Pilipino para sa kanilang bansa. So, ang simpleng drawing na ito ay nagpapakita ng pangunahing mensahe ng tula na ang kabataang Pilipino ay liwanag at pag-asa ng kanilang bansa at dapat silang tumayo, lumiwanag at akayin ang daan patungo sa magandang kinabukasan. Ang pangatlo na napili kong poem ay ang pinamagatang Hymn to Talisay o Kundi Man sa Talisay. So sa unang stanza, magandang inilalarawan ni Rizal ang eksena, isang matangkad at matibay na puno ng talisay na nakatayo sa tabi ng dalampasigan. Pinalibutan ng malamig na hangin, ipinakilala niya ang puno bilang isang lugar ng pagtitipon ng karunungan at buhay, na inilarawan niya bilang isang paaralan ng buhay, karunungan at kaalaman. Ang puno ng talisay ay isang tunay na lugar sa dapitan kung saan itinuro ni Rizal ang kanyang mga estudyante sa labas. Sa pamamagitan ng maliwanag na paglalarawan nito,
Pinarangalan ni Rizal ang simpleng ngunit makabuluhang buhay na itinayo niya sa pagkakatapon. Sinasabi sa atin ng stanza na ito na kahit sa pinakamasaklap na kalagayan bilang isang political prisoner na malayo sa tahanan, ang pag-aaral at komunidad ay maaaring umunlad. Ang ikalawang stanza ay nakatuon sa mga batang nag-aral sa ilalim ng puno ng talisay. Inilarawan ni Rizal ang mga ito na nagtutuwaan, naglalaro at natututo sa sining at agham sa ilalim ng dakilang puno. Ang puno ay nilarawan bilang isang tagapagtanggol. Ang lilim nito ay nagpoprotekta sa mga batang puso ng mga estudyante mula sa katotohanang nakapaligid sa labas. Tinitingnan ni Rizal ang kanyang paaralan hindi lang bilang isang lugar ng akademikong pagkatuto, kundi bilang isang sagradong espasyo kung saan maaaring ligtas na lumaki ang mga bata sa kanilang buong potensyal. Ang salitang nagpapabanal ay nagpapahiwatig para kay Rizal ang edukasyon ay isang bagay na halos banal. Ang ikatlong stanza ay nagiging malalim at emosyonal. Direkta na kinakausap ni Rizal ang puno, sinasabing nakita nito ang lahat ng kanyang luha at kagalakan, ang kanyang pananabik at sakit. Ipinapakita ng stanza na ito kung gaano kalungkot at mahirap ang pagkakatabon ni Rizal na palayo sa kanyang pamilya, sa kanyang bansa at sa kilusang nasyonalista sa kanyang sinimulan. Gayunpaman, sa lahat ng ito, ang puno ay nanatiling matatag, hindi nagbabago. Isang tapat at mapagkatiwalaang kaibigan, ang puno ay nagiging metapora para sa uri ng matibay at tahimik na katapatan na tagpuan ni Rizal sa kalikasan ng malayo ang suporta ng tao. Ang ikaapat na stanza ay nagpapalalim sa simbolo ng puno. Inihambing ni Rizal ang malalim na ugat ng puno ng talisay sa lupa ng dapitan sa malalim na pagmamahal na nananalaytay sa kaluluwa ng mga Pilipino. Ang mga ugat ng puno ay kumakatawan sa hindi maputol na koneksyon ng mga Pilipino sa kanilang lupain at sa isa't isa. Nagtatapos ang stanza sa makapangyarihang linya sa iyo ng pag-asa ng kalayaan ay matatagpuan kahit sa ilalim ng isang puno na pagkakatapon. Nakahanap si Rizal ng dahilan para umasa. Ang puno ng talisay na malalim ang ugat sa lupa ng Pilipinas ay simbolo ng hindi madurog na diwa ng isang bansang nagnanasang maging malaya. Ang huling stanza ay ang pinaka mapanghimagsik sa lahat. Inihiling ni Rizal sa puno na patuloy na tumayo sa bawat bagyo at gabi at patuloy na magtatanggol sa mga naghahanap ng katotohanan kahit wala na siya. Ang linya na matagal pagkatapos na wala na ako ay ikaw ay patuloy na mag-alon ay nakakalinlang sa kanyang kasimplihan. Alam ni Rizal na baka hindi siya mabuhay at nagpapaalam siya sa puno, sa kanyang mga estudyante at sa dapitan. Ang puno ay mabubuhay ng mas matagal sa kanya at sa pamamagitan nito, ang kanyang diwa ay magpapatuloy na magtanggol sa mga naghahanap ng kaalaman at kalayaan. Ito ay isang paalam, isang panalangin at isang pamana sa isang sulyap. Ang drawing ko ay para sa tulang ito ay isang malaking puno ng talisay sa gitna ng papel na may mga alon sa dagat sa isang gilid at mga bundok o lupain sa kabilang gilid. Ang puso ng tulang ito ang simbolo ng kalinga, pagkatuto, katatagan at pag-asa. Ang pagguhit ng isang malaking puno na may malawak na mga sanga ay sumasalamin sa papel ng puno bilang tagapagtanggol at lugar ng pagtitipon para kay Rizal sa kanyang mga estudyante. Ang dagat sa isang gilid ay kumakatawan sa coastal na lokasyon ng dapitan at pati na rin sa kalawakan ng pananabik at pag-asa ni Rizal. Ang mga bundok o lupain sa kabilang gilid naman ay kumakatawan sa mga ugat, ang malalim na koneksyon sa inang bayan ng Pilipinas. Sama-sama,
Ang simpleng nature drawing na ito ay sumasalamin sa kaluluwa ng tula bilang isang taong nasa pagkakatapon na nakakakita ng kapayapaan, layunin at walang hanggang pag-asa sa lilim ng isang tapat na puno. And that would be all po. Thank you po. And I am Janelle May Dandingan Nguda.